Let us open our Bible on Psalms chapter 30, verse 5. Praise the Lord. For his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Yes. So yung buhay natin sa Panginoong Diyos, huwag tayong mag-expect na walang kahirap-hirap, walang mga pagsubok, walang mga tukso, walang mga matatawag nating mga sicknesses, necessities, distresses, kung ano-ano pa. Meron po. Pero wag tayong mabahala niyan kasi itong lahat sinabi dito, for his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Talagang mauna talaga ang paghihirap bago natin maangkin yung matawag nating pagpapala o kapayapaan, abundansya, lahat-lahat ng mga bagay. Alam mo, nung nangyari nung COVID-19, sometimes pag mag-visitation ako ng ibang-ibang lugar, marinig ko yung mga testimonies ng mga tao. Halos buong pamilya nila namatay dahil sa COVID. Kaya doon natin nalaman na COVID is real. Talagang daming namatay talaga. Tayo parang sabihin natin, parang hindi man totoo yun. Kasi hindi man tayo pinabayaan ng Diyos. Parang masabi natin na hindi totoo. Pero sa labas, sabihin ko po sa inyo, doon ko na-feel na, Lord, what if hindi kayo nagbigay sa amin ng protection? Baka ubos din ang pamilya namin. Subalit, by the grace of God, by the mercy of God, binigyan niya tayo ng protection. Praise the Lord. Dito man sa ating bansa at sa labas man ng bansa, hindi ba yan natago? Alam mo yung lockdown. Nadama ba yan natin yung panahon ng lockdown na yan? At nandyan din pala yan sa Bible. Basahin natin. Isaiah 26 verse 20. Praise the Lord. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself, as it were, for a little moment, until the indignation be overpast. Yan. Kayo, anong naramdaman ninyo during lockdown? Di ba? Parang hindi na tayo nakatira sa ating sariling bansa. As if we are like a foreigner o foreigners, para ng komunista. Maglabas ka lang dyan, you need ID. Dumating ang panahon na nagbiyahe kami dito sa Bukidnon, balik talaga kami. Kasi ang ibang kasamahan namin walang dalang ID. Kailangan iwanan namin. Maglabas ka lang dyan, maraming mga checkpoints dyan, magbili ka ng something dyan na mga bilihin, di ka makapasok basta-basta. Grabe, matindi. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na naranasan natin yon para ma-apply natin sa buhay natin sa paglilingkod sa Diyos na kung mayroong mga kahirapan, hindi yan magpiprevail hanggang sa walang hanggan. Ang sinabi dito, hide thyself as it were a little moment until the indignation be overpass. Hanggang darating yan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung may mga kalungkutan, may mga sakit, may mga problema, may mga necessities man, but they are not prevailing over us. Hindi sila ang nagpiprevail sa atin. Parang inilagay lang tayo ng Diyos into a test. But afterwards, it is the Lord will bless us. Basahin pa natin. Isaiah 54:7 hanggang 8. Praise the Lord. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer.
Iyan. So hindi natin pwedeng sabihin ang mga anak ng Diyos dahil naglilingkod ka sa may-ari ng lahat na naglalang nito. Wala na tayong pagdaraanan ng mga afflictions. Sadya talagang ilalagay tayo ng Diyos. Sinabi nga niya dito itatakwil kita for a moment. Naalala niyo yung nangyari sa sakit ko? 1 month ako na bedridden. Hindi ako nakakatulog buong gabi. Lahat ng posisyon ng aking katawan, ginagawa ko na just to ease the pain. But there was no relief. Tapos nag-asa ako ng kapahayagan kay Jesus by vision. Ang sagot ni Jesus, sadya kitang hindi pinapagaling. Imagine that. Or sadya kitang hindi pinapakinggan. Sadya kung hindi tinutugon yung hinihiling mo sa akin, sa iyong kagalingan. Dahil sinusubukan kita. Ito yung nangyari. For a small moment have I forsaken thee. But, merong but, with great mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. Kaya kailangan maintindihan natin ang ways of God. Kailangan maintindihan natin ang kanyang pamamaraan sa buhay natin para hindi tayo ma-mistaken o hindi natin ma-misunderstood kahit paman ang ways ng Diyos sa buhay natin. At least, meron tayong understanding and wisdom not to be moved. Meron tayong knowledge, understanding, and wisdom not to cease sa ating faith. Yung testimony ni Sister Mabs, how can you give pleasing to the living God? Faith. Without faith, it is impossible to please Him because it is the faith that moves. No? Ang faith natin ang nagmumove kahit paman sa ating pagsunod sa Kanya. O di mapi-please natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi yung faith without effect, hindi yung faith without power. Hindi. Faith is so powerful. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus Christ, you can command the mountains to be transferred into the sea. You can uproot big tree and to be planted in the middle of the sea. And that is faith all about. It is so mighty and powerful. Kaya sa buhay natin, huwag tayong magtaka. May mga sakit nangyayari sa buhay natin. Nandyan lahat yan, nakasulat lahat yan Light lang yan, basahin natin. 2 Corinthians 4:17. Praise the Lord. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ayan. In other words, we are not deteriorating to our woefulness, to our miserable, final, eternal status. Hindi. Affliction natin, light lang yan. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Imagine that. Mapalad tayo nandito sa Panginoon na nakaunawa sa ways of God, sa mga nangyayari sa buhay natin, na intindihan natin through the wisdom of God. Kaya nga sabi dyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Kasi kung lack of knowledge ka, wala, madidismaya ka, ma-misinterpret mo, ma-misunderstand mo lahat ng ways of God. Baka kakalas ka, baka iiwan ka dyan sa Kanya. May nag-aabang yung kaaway ng Diyos na magkahalakhak sa atin, tatawanan tayo pag tayo ay umalis sa Panginoong Diyos. But because of the knowledge, because of the wisdom na binibigay ng Diyos sa atin, anong nangyayari sa atin? We become tough. We become strong.
At dahil dyan, buo yung isip, yung puso, yung kaluluwa, yung kalakasan natin na ating ilalaan at ibibigay sa ating Panginoong Diyos. After all, God will bring us to a far better status or glory. Yung talagang napakalayo ng agwat ng ating nararanasan dito, ikumpara sa kaluwalhatian, riches, glory, lahat na ating tatamuhin pagdating ng panahon. Basahin po natin Romans 8:18. Praise the Lord. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Yan. Binibilang ko na lahat ng mga pagtitiis sa panahong ito ay hindi ito karapat-dapat upang itandi. Ang sa itandi? Itapat, i-compare sa kaluwalhatian na ihahayag sa atin. Ay nagsimula itong construction dyan sa minsan parang mainip ka, tagal. Kasi ang pinakamahirap pala magtayo ng bahay, yung paghukay ng pundasyon. Paghukay ng pundasyon, hindi mo malaman saan mo ilagay yung lupa. Pagtapos niyan, pormahan pa yung area ng matatamaan ng mating niya. Daming preparasyon. Grabe talaga, hindi talaga basta-basta. Nalaala niyo yung tower dyan sa kanto ng Claveria at saka Acacia. Magtaka ka dyan na mayroong construction dyan na wala namang building. Ang tagal ng construction na ito, ano bang ginagawa nila dito? Yung pala sa sobrang tagal ng preparasyon ng pundasyon. At maya-maya, hindi mo lang nalaman, nag-rise na siya, paakyat. Yun na yung tallest high-rise building at this present time, at this current na nagawa sa Davao. Siya yung pinakamataas. Pero yung preparasyon, hindi basta-basta. Ganon din sa buhay natin. Daming pagsubok, daming mga kahirapan sa buhay, mga panimulain natin sa paglilingkod sa Diyos. Sige lang. Maya-maya mag-rise na yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Yung lahat ng ating mga paghihintay, yung lahat ng ating mga kahirapan sa panimulain, nako, hindi yan worthy to be compared of the glory na ating tatamuhin. Bakit? Kailangan talaga natin intindihin yan. Basa 1 Peter 5:10. Praise the Lord. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yan. So itong faith natin and obedience natin sa ating Panginoong Hesukristo, we are like traveling. We are like in a journey who has a destination that someday, somehow, we can reach the final destination. Para tayong nagbabiyahe. Huwag tayong mainip kung hindi pa tayo nakarating dyan. Huwag tayong madismaya pag hindi pa tayo nakarating dyan. Naalaala nyo yung tayo, kahit saan tayo magpunta, lalot na medyo malayo-layo ng lugar, basta papunta pa doon, parang sabihin mo, ang layo naman ito. Kailan pa tayo darating? Sa first time pa eh. Pero pag ilang beses ka na nakadaan, multiple travel na, para malapit na lang. Ganon din. Pero yung biyahe natin ito, once lang tayo magbiyahe. Praise the Lord. Kasi isa lang yung buhay natin eh. Pag makareach na tayo dyan, sa final destination natin, wala na. Tuloy-tuloy na yan. Forever glory na yan. Forever riches na yan. Forever no more dying. No more any na ating nadadama dito sa ating buhay sa sanglibutang ito. Kaya,
Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Basahin natin yan. Pakibasa 1 Corinthians 2:9. Praise the Lord. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Ayan. Nasusulat ang mata, hindi nakakakita. Ang pakinig, hindi naririnig. Ni pumasok man sa puso ng tao. Ang mga bagay na hinanda ng Diyos sa kanila na umibig sa Kanya. There are so many surprises ahead of our journey na hindi natin narinig, hindi natin nakita, hindi pumasok sa isip o sa puso natin. Yung pala, so much, dami pala. Doon na natin na-realize after we reach the destination. Kino-comfort lang lagi tayo ni Jesus para anumang mga pagsubok, anumang meron dito sa mundo, pagsubok man o karamihan ng pagpapala, pagsubok man o kasayahan, katagumpayan, pari-pariyo lang yan. Mag-ingat tayo dyan. Basta importante, huwag tayong mamove. May mga verses nga dito sa Bible, if riches increase, put not your heart there. Do not bless me so much with all the blessings I might have wings to fly. Do not make me so poor I might curse you. So either dyan, sa kahirapan o sa kasaganahan, that might put us into miserable situation. Pero binigyan tayo ng Diyos ng understanding ngayon na itong lahat, temporary lamang ito. Praise the Lord. We are like in a journey that someday we reach our destination. Anong sinabi dito? Bakit tayo maging watchful, maging prayerful at maingatan yung ating panatili sa Diyos? Faith and obedience. Basa 1 Peter 4:7. Praise the Lord. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Yan. Always mentioned that the end of all things is at hand. And yet, there are so many years already that passed, and there are how many years that are yet to come, we don't know yet. But kung isa-sum up yan ng ating Panginoong Diyos, that is just for a moment. Tayo na tao lang, hindi tayo Diyos para sa atin. Taas na ng panahon. Pero para sa Panginoong Diyos, that is just for a moment. The end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Lagi kayong mag-pray. Hindi man natin alam. Minsan mag-preach ako dito. Sino gusto dito magkaroon ng wish na pagkuha ni Jesus sa inyo ay hindi na kayo dadaan ng kamatayan? Masakop kayo doon sa in a twinkling of an eye you will be changed. Di ba halos lahat gusto na hindi nadadaan ng kamatayan? Sino dito ang gusto na dadaan pa yung paa mo magpantay na? Tapos nakapikit ka na. Ang iba naman parang gustuhin man o hindi, pero hindi pa rin malikayan, hindi pa rin maiwasan. Darating din talaga. Si Sister Baby Mandagyo, buhay pa yan. Isang babaeng masayahin. Di ba? Nanay ko, sa last moment ng kanyang buhay, masayahin yun. Nag-travel pa yung kasama namin ng aking pamilya, maglibot ng buong Pilipinas na visitation. Nakarating yan ng putot. Nakarating yan ng lahat ng halos churches na binisitahan ng kasama ng pamilya ko. Sabi nga ni Mrs. ko, Nay, mas ligon mamangkaglawas na ako, Nay.
Wa jud ko kadungog nimo nga nagmulo ka sa imong tuhod, nagmulo ka sa imuhang unsa dinha sa atong biyahe, kalayo-layo sa atong biyahe. Ay kasi yung nanay ko, isa yang traveler, hindi mapalagay pag walang lakad, so sanay siya sa biyahe. Praise the Lord. Dumating din ang panahon na mahinga na sila. Yan ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Kaya gusto ng ating Panginoong Hesukristo, habang buhay tayo at naglilingkod tayo sa Diyos, endure all things. Habang buhay tayo na naglilingkod kay Lord Jesus Christ, looking unto Jesus. Habang naglilingkod tayo kay Lord Jesus Christ, buhay pa tayo, lay up treasure up in heaven. Hindi mo natin alam kung sino sa atin dito maiwan sa pagbalik ni Jesus na hindi nadadaan ng kamatayan. Hindi rin natin masasabi kung sino sa atin ang dadaan ng physical rest from the labor. Basahin natin. 1 John 3 verse 2. Praise the Lord. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Yan, mga minamahal ngayon, mga anak ng Diyos, hindi natin alam ano ang mangyayari sa panahon na darating. Subalit alam natin kung siya ay darating na, magpapahayag na, maging katulad din tayo sa Kanya. Kung gaano natin siya nakita, pumaroon sa langit, ganun din ang maging anyo ng ating kalagayan. We will be going up together with Him. Yung sinabi ni Lord Jesus Christ, where I am, there ye may be also. Praise the Lord. O, kaya, buhay dito sa sanglibutang ito, huwag ka lang lumayo sa Diyos, huwag ka lang huminto sa Panginoon. Everything will become easy. Everything will become quick. Parang hindi lang natin napansin ang lahat. Pero ang kasarapan lang nito, ang buhay natin is crescendo. Crescendo. Magsimula tayo sa wala. Dahan-dahan. Unlimited na yan. Dahan-dahan yan. Pagkunin na tayo ni Lord Jesus, lalo pang unlimited na yan. The law of salvation and the law of righteousness is going upward way until you settle down in the highest level. Kaya huwag na tayong umalis sa ating faith and obedience sa Diyos. The law of death and sin pulling you downward until you settle down in the lowest hell. Kaya, to God be the glory. Huwag tayong mabahala sa kinabukasan natin. Siya ang gagawa nito. Basta ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, naintindihan natin, paglilingkod natin kay Jesus, una talaga ang pagtitiis. Una talaga ang pagtitiis. Alala ko yan si Brad Chris noon. Magsimba yan nung hindi pa niya na-convince si Sister Mabs. Magbaktas lang in town na. Gikan na sa MacArthur Highway, papuntang doon niya Luisa. Baktas lang yan. Lahat tayo, wala man tayong talagang, nagsimula man talaga tayo sa from nothing. Noon, wala talaga akong matirahan. Kayo lahat dito, tayo, puro na lang tayo, walang sarili. Arkila lahat. Pero ngayon, tingnan nyo yung buhay natin. Dahan-dahan. Nagkaroon natin ng sariling property. Hindi lang natin yan napansin. Nung una, si Pastor Dodong Sir Helen, sa pagsisikap ni Pastor Dodong, kahit may edad-edad na siya, ang taon, nagkuan na dito sa iyang guri ng amo og inchik. Pakargahon na siya sa iyang amo nga, dong, pasana ning 50 kilos nga binugkos ng newspaper, dala niya sa budiga.
Merag isa ra ka buok, isa ka wingban. Oh, ikantsawan pa yan ng amo niya, ay dong, ikaw, di jud ka makapatapos ug imong anak sa kuliyo. Inismol siya masyado ng kanyang amo. Hindi alam ng amo niya na si Pastor Dodong may connection sa buhay na Diyos. Na kahit nagsimula siya sa kahirapan, crescendo. Wala siyang anak na hindi nakatapos, wala din siyang anak na hindi nakakuha ng board na lahat sila pumasa. Praise the Lord. Bakit? Crescendo nga eh. Pag ganun yan eh. Kaya huwag tayong umalis sa Panginoon. This is the only, we could say, calling of God, which is so high. Napakataas ng ating patutunguhan. It's beyond any people of the world can describe. Kaya dito na tayo kay Jesus. Huwag tayong magpaisi-isi. Yung description dito ng Diyos, how He made the heaven and the earth, magtaka ka. First day, second day, third day, how God will count His day. Sa atin, morning, evening, first day. Sa Diyos baliktad, evening, then morning, that is the first day. Basahin natin yan. Genesis 1 verse 5. Praise the Lord. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. Yan ang counting ng Diyos. Kay Satanas baliktad, morning bago evening. Magsaya-saya ka muna, pero patungo ka pala sa kapanglawan. Magsaya-saya ka sa kasalanan, ang end nyo, ang end natin, kung gagawin natin yan, end tayo sa kadiliman, kapahamakan. Pero sa Diyos, hindi. Mauna mo na yung dilim. Mauna mo na yung sacrifices. Mauna mo na yung sufferings. Pero next niyan, umaga na. First day, second day, ganun. Third day, ganun. Fourth hanggang 6. Basahin natin yan. Last verse, Genesis 1:31. Praise the Lord. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Yan. And the evening, una ang evening, and the morning were the sixth day. See? Kaya yan ang direksyon, yan ang proseso, yan ang way ng Diyos sa ating buhay. Mauna ang kangit-ngit bago ang kahayag. We came from darkness, going to the light. We came from suffering, going to the glory, eternal glory. Kaya, for a moment lang lahat. But, His favor is life. Praise the Lord. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ganun lang yan. Kaya tayong lahat, hindi natin ma-imagine how God hold us, how God preserve us, and how God fulfilled His promises. Hindi pwede na ang pastor lang nagkaroon ng sariling bahay lupa, tapos kayo lahat walang-wala. Hindi po. We are all equally blessed by God. Bakit? Because we participated from the keeping of the Word of God. We participated in our faith to God. So pag nagpartake ka, pag nagparticipate ka, you will receive. Deserving ka mag-receive ng mga pangako ng Diyos. Praise the Lord. Nagkwentuhan kami ni Pastor Alan kahapon. And nasakmitan namin yung simbahan doon sa Dahican. Alam mo, sa lahat ng simbahan doon sa Dahican, ang holy place ang pinakaganda. Pag matapos niyan. Challenge yan sa kanila. Pero nagmo-move na yung power of God na tapos na yung naka-install na yung atip. Sabi pa nga daw ni Brad Leonor, Pastor Lan, ayaw na lang i-ana kayo na imong atop, kaysa man tumusaka mo taod o something digto. Hapit daw siya mahulog, kay grabe ka, steep.
Sabi ni Pastor Alan, yan ang dinisinyo ni Brad Bernard. I-follow natin lahat yan. O kaya kung magtingin ka doon, magpalipad ka doon ng, drone, makita mo lahat ng mga churches doon, ang holy place, pinaka the best. To God be the glory. Sa Madsayap din, ganun din. Namamangha ang mga tao doon. Hindi nyo ba alam, umiiyak ako noon. Pag nagta-travel ako, magbisita kami ng isang lugar. Hindi kami pwede makapasbay ng mga tindahan. Wala kaming ganun eh. Kailan kami makakakain? Pag makarating lang kami ng destinasyon namin. Doon yung pagkain namin. It doesn't matter how many hours. We have to ano yung tawag niyan? We have to suffer the length of travel. Tapos pag may magdala doon ng kakanin dyan sa bus, itlog mo diha, pugo, itlog mo din na sa manok, itlog diha, noy, orange, unsa-unsa di, mo na ilang, ilang expression magbaligya. Tulon lang miglaway. Oh. Pero kung dumaan tayo ng ganon, pinadaan din tayo ng Diyos. Pinatikim din ni Jesus sa atin ang kanyang pangako. Praise the Lord. Pero lahat yan, pareho yan temporary. Ang ating puso doon natin ilagay sa kanyang kaharian. Ganun. Minsan maalaala ko yan eh. Yung pagsisikap, paghihirap natin kay Pastor Samuel Gabriel, nako, lalot na yung panimulain nila. Hindi, basta-basta. Magdala ng crusader sa Manila, 21 kabuo crusaders. Paano mo yan kung wala kang faith? Kaya nga sabi nga ni Pastor, lahat na may mga walay pagtuo, bilin dere. O gusto mo muuban, sakay mo bukong. Lahat ni mga may pagtuo, hala, dere mo. Tanan man crusader, 21, lahat may pagtuo. Nakasakay sila lahat ng airplane. Wala pa sa vocabulary natin yung commercial plane noon. Pero salamat tayo sa Diyos. Totoo lahat ang proseso ng Diyos. From evening to morning. Praise the Lord. Hindi pa nag-maximize yung morning na yan sa buhay natin. Kumbaga pa nasa dawn pa lang tayo. Damang-dama na natin yung blessedness. Damang-dama na natin yung joy. Damang-dama na natin yung happiness. How about the maximum of brightness na kanyang ipapakita sa atin? Kaya be comforted, be strong in the Lord, be not be bored, huwag kayong maboring, tuloy-tuloy. Masarap maglingkod sa Diyos. It's really fulfilling lahat na susunod ito lahat. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.